Narito na ang programang magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat hinaing at problemang inyong idudulog. Turutukan ang bawat makabuluhang pag-aksyon ng makinaukulan. Ang serbisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abot ng aming kakayahan ay aming susolusyonan. Ang programa nagdurugtong sa bawat yugto ng buhay. Ngayon ay Biyernes, July 27, 2012. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon. Ako si Oning Miranda. Mga kaibigan, marami na tayong natalakay na problema sa mga employer at gain din problema sa employee. Iba't ibang kaso na pareho humahantong sa problema. Sa ginawang pag-aaral ng survey group na NBR Research Study sa Amerika, ilan sa mga pinagmumulaan ng problema sa pagitan ng mga trabahador at kumpanya ay ang mga sumusunod: lack of communication, unfair pay, no job security, underappreciation, favoritism, overworked, micromanagement, incompetent managers, no opportunity for advancement, at overbearing boss. At bilang tugon sa mga kugnay na problemang inilalapit sa Responde, ay dumulog kami sa tanggapan ng Department of Labor and Employment. Dalawang kaso na may kaugnayan sa problema ng ating mga kababayang manggagawa ang inilapit ng Responde sa tanggapan ng Department of Labor and Employment o DOLE. Hinarap kami ng mga abogado ng legal service ng DOLE upang sagutin ang mga tanong ng ilan sa ating mga kababayan tungkol sa naging problema ng mga ito sa kanilang mga dating employer. Ang unang kasong inilapit namin sa DOLE ay tungkol sa dalawang supervisor packer na nagsampa ng kaso sa National Labor Relations Commission o NLRC laban sa dati nitong pinagtatrabahuan. Ang kaso ay illegal dismissal, kabilang na ang non-payment of salary, non-payment of 13-month pay, non-payment of overtime pay, at non-payment of separation pay. Sa May 2012 decision ng NLRC ay nanalo ang ating mga kababayan at dapat ay mabayaran sila ng dating employer ng kanilang separation pay, back wages, unpaid salaries at 13-month pay. Gayunman, hindi na nila alam kung ano ang susunod na hakbang dahil hanggang ngayon ay hindi pa ito ibinibigay sa kanila ng dating employer. Sa kasong ito ay sinagot kami ni Attorney Gilbert Cacatian, Division Chief ng Legal Research and Assistance Division ng ahensya. I advise the complainant to please verify to the labor arbiter that handed down the decision whether or not there is an appeal filed either by the complainant himself or the company respondent to the commission. Assuming that no appeal was being made by the parties, I advise the complainant again to go back to the lawyer, the PAW lawyer who handled this case, to ask this lawyer to file a motion for the issuance of writ of execution for the enforcement of the decision made by the labor arbiter. Ipinaliwanag din ito ang pagkakataong ibinibigay ng batas sa mga respondent at complainant na iapela ang desisyon ng NLRC hanggang Korte Suprema. The respondent and at the same time the complainant has the right to appeal the case up to the Supreme Court. So after the commission, both parties has the right to elevate this case to the Court of Appeals. After the Court of Appeals, they can also go to the Supreme Court. Supreme Court is the end, the final arbiter of all controversies. At kung sakaling hindi pa rin magbayad ang kumpanya sa kabila ng pagkaka-issue ng writ of execution of the enforcement of the decision, ito naman ang dapat na gawin ng sheriff na may hawak sa kaso. The sheriff will be the one to execute the writ of execution. Siyempre, kasama na dyan yung siyempre paglulocate ng mga properties and at the same time yung whereabouts ng respondent. Pupuntahan niya yung mga pwedeng i-execute ng properties ng respondent. Let's say kung meron siyang mga car, mga sa bangko na pera, pwede yung po i-attach yun for the satisfaction of the judgment award. Nagpayo rin si Attorney Cacatian sa may mga katulad na kaso.
First of all, yung complainant, siyempre, dapat active sila sa participation doon sa process ng kaso nila. At kung meron silang hindi maintindihan, pwede silang tumawag dito sa Department of Labor, lalong-lalo na sa legal service. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. At ayon mga kaibigan sa DOLE, kapag naisampa na ang kaso sa kanilang tanggapan, hindi na pwedeng isa-publiko pa ang pangalan ng mga sangkot. Bakit nga ba? Yan po ang ating alamin sa pagbalik ng Responde.